Ngayon po ay talakayin natin ang ika-45 na tanong sa Westminster Shorter Catechism. Ano ang unang utos? Ang sagot po ay, ang unang utos ay huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Sabi po sa Biblia, nakasulat po sa Exodus chapter 20 verse 3, huwag kang sasamba sa ibang mga Diyos maliban sa akin, at ganoon din po yung sinasabi sa Deuteronomio chapter 5 verse 7. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Makikita po natin na ang unang utos ay malinaw. Ang Diyos lamang ang dapat nating sambahin at paglingkuran. Amen? Ano po ba yung kahulugan nito? Sabi po dyan, kilalanin na iisa lamang ang tunay na Diyos. Sino po ang Diyos nyo? Sino po? Si Jesus. Mahalaga na malaman natin na kilala nyo kung sino ang Diyos nyo. Ang Diyos natin. Sabi dyan, iwasan ang pagsamba sa mga Diyos ano anumang bagay na inuuna kaysa sa Diyos. So, alam po natin yan. So, kapag may iba kayong bagay na inuuna or pinag-aalayan ng oras, matatawag yun na idolatry, di ba? At sabi pa dyan, ang ibig sabihin niyan, ibigay sa Diyos ang ating buong puso, tiwala at katapatan. Meaning to say, ang Diyos lamang, wala nang iba, at hindi kung sino-sino ang dapat nating sambahin. Agree po ba kayo doon? Amen. Malinaw po yun na sinasabi na Diyos lamang at wala nang iba ang dapat nating sambahin. So, paano po natin maisasabuhay yung ganito? So, basahin po natin ang sabay-sabay. Sabi dyan, unahin ang Diyos sa lahat ng desisyon, iwasan ang anumang nagiging Diyos sa ating buhay, pera, kapangyarihan, tao o maging sarili, mamuhay na may takot at pag-ibig sa Panginoon. Amen. So, ito po yung mga bagay para may sa buhay natin kung paano natin inuuna ang Diyos. Sabi dyan, unahin ang Diyos sa lahat ng desisyon. Pero, minsan or kadalasan, desisyon po natin yung inuuna natin. Diba? So, sabi dyan, iwasan yung anumang bagay na nagiging Diyos sa ating buhay. So, maaaring pera po yun, o kaya kapangyarihan, tao, o maging ang sarili natin ay nagiging Diyos natin. Kapag mas naglalaan tayo ng oras at panahon sa sarili natin kaysa sa paglalaan ng sarili para sa Panginoon. At pamuhay ng may takot at pag-ibig sa Panginoon. Amen. Pero bakit po ba mahalaga ang unang utos ng Diyos? Na huwag kang sasamba sa ibang mga Diyos maliban sa akin. Bakit nga ba mahalaga yon? Dahil po, dahil ito ay naghahayag ng pagkakakilanlan ng tunay na Diyos. So makikita po natin, ang utos na ito ay nagpapaalala na iisa lamang ang Diyos at siya ay karapat dapat sambahin. So malino po na ine-emphasize lagi na ilan ba ang Diyos? Isa lamang, di ba? At itinatag nito ang tamang pundasyon ng ating pananampalataya. So mahalaga po na maunawaan natin na tayo ay sumasamba kanino lamang? Kay Jesus. Pangalawa, bakit mahalaga ang unang utos ng Diyos? Sapagkat dahil ito ang pundasyon ng lahat ng utos. Kapag tama ang relasyon natin sa Diyos, mas madali po nating masusunod ang iba pang mga utos sapagkat ang pagsunod ay nagsisimula sa tamang pagsamba. Amen. So bilang mga mananampalataya, alam mo dapat yung tunay na rason kung bakit ka sumisimba o alam mo dapat yung dahilan kung bakit mo ba kailangan pumunta sa church. Di ba napunta tayo sa church tuwing araw ng ano? Of course, linggo. That's why tinatawag siyang Lord's Day, di ba? Pero kung pupunta ka sa church at mauupo ka lamang, tingin nyo parang way ba yun ang tamang pagsamba? So pumupunta tayo sa simbahan dahil anong ginagawa natin? Pinupuri natin ang Panginoon, sumasamba tayo, umaawi tayo sa Kanya, at nananalangin tayo sa Panginoon. So bilang mananampalataya, alam mo dapat ang dahilan ng pagsamba. Amen? Pangatlo, dahil pinoprotektahan nito ang ating puso. So kapag may ibang Diyos sa ating buhay, so nabanggit dyan, pera, kapangyarihan, sarili, so nalilihis tayo sa kalooban ng Diyos. Sapagkat ang unang utos ay nag-iingat sa atin laban sa idolatry. So, dahil sa may takot ka sa Panginoon Diyos, pinoprotektahan nun yung puso ng bawat mananampalataya na huwag magkaroon ng iba pang Diyos-Diyos sa kanilang mga buhay. Tama? Diba? And bilang mananampalataya,
lagi pong sinasabi sa atin na nauunawaan talaga natin kung ano ba yung rason kung ba't tayo nagsisimba sa simbahan sapagkat, di ba, bakit ka ba pumupunta sa simbahan? Of course, unang-unang dahilan is sumasamba tayo sa Panginoon, di ba? And then, ano ba yung dapat mong gawin kapag nasa simbahan ka? So, dapat malinaw at alam natin yon, yung mga tama lamang yung gagawin natin. At pang-apat, dahil ito ay panawagan sa katapatan at pag-ibig. So, hindi lamang ito tungkol sa pagbabawal, ito ay paanyaya na mahalin at paglingkuran ang Diyos ng buong puso. Ayan. So, mahalaga po yung utos na huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban kay Jesus. Kaya mga kapatid, suriin po natin kung ano yung mga inuuna natin sa buhay natin. Of course, tayong lahat na naririto, may kanya-kanya tayong buhay, may kanya-kanya tayong way of worshiping, di ba? So, suriin natin yung puso natin kung talaga ba na ang Panginoon ang pinakamahalaga or pinaka-inuuna ko sa buhay ko. At ilagay ang Diyos sa sentro ng ating mga desisyon. Ito mahalaga to. Kapag nagdedesisyon kayo sa inyong mga buhay, mahalaga na nagko-consult tayo sa Panginoon Diyos. At lagi din natin ipakita ang ating pagsamba, hindi lamang sa salita, kundi sa ating mga gawa. Ayan, amen. So, meron po akong tanong sa inyo. Ang pagpunta po ba sa church ay ano ba yung dahilan nyo kung bakit kayo nagsisimba? Di ba nabanggit ko po kanina sumisimba tayo dahil sinasamba natin ang Panginoon Diyos, ganyan. Pero kung alam mo sa sarili mo na may iba kang motibo, mahalaga na tayo ay lumapit sa Panginoon para tulungan tayo na maunawaan talaga natin kung ano ba yung rason at kung ano ba talaga yung tunay na kahalagahan ng pagsamba ng isang mananampalataya. Ngayon po, dumako tayo sa ika-46 na tanong sa Westminster Shorter Catechism. Sabi diyan, ano ang kinakailangan sa unang utos? Ang sagot po, ang unang utos ay nag-uutos na alamin at kilalanin ang Diyos na siyang tunay at nag-iisang Diyos natin. Nararapat siyang sambahin at luwalhatiin. Amen. So, ito po yung kinakailangan ng unang utos na dapat kilalanin mo kung sino yung Diyos mo. Yan, tinuturo sa atin na isa lamang ang Diyos na dapat sambahin. At ito ay nangangailangan sa atin na kilalanin ang Diyos bilang ang tanging tunay na Diyos at ang ating Diyos at sambahin at luwalhatiin siya ng naaayon. Amen. Sabi po sa Biblia, ang Diyos ay tunay at nag-iisang Diyos. Amen. Basahin nga po natin Isaiah 43 verse 10. Kayo ang aking mga saksi, sabi ng Panginoon, ang aking lingkod na aking pinili, upang ako'y inyong makilala at sampalatayanan. Amen. Pinili po ng Diyos ang kanyang bayan upang maging saksi tungkol sa kanya. At ipinapahayag dito na siya lamang ang tunay na Diyos. Walang nauna at walang susunod sa kanya. So kung nabasa natin yung Isaiah, di ba? Nakita natin na pinili niya yung bayang Israel at nagpakilala siya bilang nag-iisang Diyos na buhay. Kaya ngayon yung unang pinutos niya na huwag kayong sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. So nagpakilala ang Diyos. Gayon din po siya sa atin, di ba? So nakilala natin ang nag-iisang Diyos, which is si Jesus nga. So layunin po nito na makilala sa palatayanan at maunawaan natin kung sino ang tunay na Diyos. Amen. Pangalawa, dapat alam at nakikilala natin ang Diyos. Sabi sa Deuteronomy 26:17, sa araw na ito'y ipinahayag ninyo na ang Panginoon ang inyong Diyos at nangako kayong susunod kayo sa kanyang mga tuntunin at mga utos at didinggin ang kanyang tinig. So nakasulat din po sa Unang Hari 12:30, naging dahilan ito ng pagkakasala ng bayan sapagkat pumunta ang mga tao hanggang Dan upang sumambas sa isa sa mga guya. So kung malalaman po natin yung background nitong First Kings, yung talatang kung ito ay tumutukoy dun sa ginawa ni Haring Jeroboam na paggawa ng 2 gintong guya and upang sambahin ng Israel. So parang gumawa sila ng sarili nilang Diyos-Diyosan.
So dahil dito, yung bayan ay naligaw sa tunay na pagsamba ng Diyos. Ang maling pagsamba, alam din po natin na ang maling pagsamba ay naging sanhi ng kasalanan at paglayo ng Panginoon. Totoo po yun, di ba? Sabi ni God sa kanila, huwag kang sasamba sa ibang Diyos. Pero after ilang gumawa sila ng sarili nilang Diyos-Diyosan. Tapos yun yung sinasamba nila. Of course, magalit ang Panginoon. At dahil doon, yung bayan ng Israel ay naligaw. Naligaw sila sa tunay na pagsamba sa Diyos. So, yun po yung maling pagsamba. Sapagkat yung mga maling pagsamba, of course, nagiging kasalanan yon at nagiging daan palayo sa ating Panginoon. Sabi po sa Jeremiah 32, verse 37 to 41, basahin nga po natin. Titipunin ko sila mula sa lahat ng bansang pinagtapunan ko sa kanila dahil sa aking galit at poot. Ibabalik ko sila sa lugar na ito at patatahanin muli ng panatag. Sila ang magiging aking bayan at ako ang kanilang magiging Diyos. Bibigyan ko sila, pagpatuloy po natin, bibigyan ko sila ng iisang puso at iisang layunin upang matakot sila sa akin habang panahon para sa kanilang kabutihan at ng kanilang mga anak. Makikipagtipan ako sa kanila ng walang hanggang tipan. So makikita po, hindi ako titigil sa paggawa ng mabuti sa kanila at ilalagay ko sa kanilang puso at takot sa akin upang hindi sila lumayo sa akin. Ikagagalak kong sila'y pagpalain, buong katapatan ko silang itatanim sa lupaing ito ng buong puso at buong kaluluwa. Amen. So makikita po natin na ito pong pahayag na to ay yung mga pangako ng Diyos sa bayan ng Israel kung saan kinikilala nila na ang Panginoon ang kanilang nag-iisang Diyos. So nangako sila na sumunod sila at nangako silang tutupad at makikinig sa kanyang mga utos. Amen. Tayo din po, mahalaga na kilalanin natin ang Diyos, hindi lamang sa salita kundi sa gawa. Hindi po sapat yung kilala natin si God sa isip natin, pero sa way of our living or sa the way ng kung paano tayo magsalita or mamuhay, is parang hindi naman nagpapakita na may Diyos sa buhay mo. Ang tunay na pananampalataya ay may kasamang pagsunod. Amen? At ang pakikinig sa tinig ng Diyos ay tanda ng isang pusong tapat. Ayan. Kung kilala mo ang Diyos mo, of course, automatic, susunod ka sa Panginoon. Sabi pa po dyan, sa Diyos lang sumamba at magbigay luwalhati. Amen. Sabi po sa awit 29:2, ibigay niyo sa Panginoon ang karangalang nararapat sa kanyang pangalan, sambahin niyo ang Panginoon sa banal na kagayak. Awit 95:6-7, halina kayo, tayo sumamba at magpatirapa, lumuhod tayo sa harap ng Panginoon na sa ating lumikha, sapagkat Siya ang ating Diyos at tayo ang bayang Kanyang pinapastulan, ang kawan na nasa Kanyang pangangalaga. So makikita po natin dito sa awit ni David na nagpapahayag na nag-e-encourage na sa Diyos lamang tayo sumamba at magbigay luwalhati. And then, next, sabi po dyan, dapat sumunod sa kanyang mga utos. At malinaw na sinabi po sa Mateo chapter 4, verse 10, basahin nga po natin, magsipaalis ka, Satanas, ang sabi ni Jesus, sapagkat nasusulat, sasambahin mo ang Panginoon mong Diyos, at Siya lamang ang iyong paglilingkuran. So, makita po natin dito yung sinagot niya, di ba? At ito po yung sagot ni Jesus nung tinukso siya ni Satanas sa ilang. So malinaw na nagpapakita po ito ng pagsunod sa utos ng Diyos. At pinapahayag din po nito na ang kahalagahan ng pagbibigay ng sambayan at paglilingkod kanino? Sa Diyos lamang. Makikita po natin na konektado po itong unang utos, yung utos na basahin nga po natin yun. Huwag kang Amen. Pinapakita po na ang tunay na pagsunod sa Diyos ay aktibong pagpili laban sa tukso at maling pagsamba. Kasi kung alam natin yung katotohanan na sinasabi na huwag kang sasamba sa ibang Diyos, magagawa mo pa bang sumamba sa ibang Diyos? Di ba? Hindi na. Kasi meron kang pinangahawakan truth or katotohanan.
Sabi diyan, paano naman natin ito magagawa? Sabi po ay itaguyod ang Diyos bilang sentro ng buhay at desisyon. Iwasan ang anumang mga ibang Diyos sa ating puso, tulad nga ng kayamanan, kapangyarihan o sarili, at gamitin ang salita ng Diyos bilang sandata sa pagtutol sa tukso at maling impluensya. Di ba marami tayong alam na mga katotohanan na sinabi ng Panginoon Diyos? So kapag nakakaranas po tayo ng mga pagsubok or ng mga pag-aalinlangan, lagi natin ipanlaban yung salita ng Panginoong Diyos. Amen? Ang unang utos po, ang pamagat po ng unang utos hanggang sa ika-4 na utos ng 10 utos ay ibigin ang Diyos. So makikita po natin kung bakit yun po yung ibig sabihin sapagkat ang unang utos ay tungkol sa, basahin nga po natin yan, ang unang utos ay tungkol sa layunin ng pagsamba. Next. Ang ikalawa ay tungkol sa makatuwirang paraan ng pagsamba. Ang ikatlo ay tungkol sa makatuwirang saloobin ng pagsamba. At ang ika-4 na utos ay tungkol sa makatuwirang oras ng pagsamba. Amen. So bilang mga mananampalataya sa Diyos, mahalaga po na alam natin talaga kung ano yung rason ng pagsamba upang sumunod sa ikalawa hanggang sa ika-4 na utos. Diba? At ang tunay na rason ng pagsamba ay ang Diyos na buhay na walang hanggan. Pero alam niyo po ba na maraming tao ang iniisip ang lahat ng uri ng relihiyon, tsaka lahat ng uri ng relihiyon ay pareho lamang at ang paraan ng pagsamba lamang ang iba-iba. So meron pa rin mga tao na naliligaw or nalilito dun sa mga bagay na yon. Pero tayo po na naririto ngayon, I believe na alam mo po yung katotohanan na we only have ilang God. We only have one God. At siya lamang ang dapat nating sambahin. Amen? Amen. Kaya yung maraming tao naliligaw, kaya ang nangyayari, sumasamba sila sa mga bato, sa kahoy, o kaya sa araw at sa iba pang mga bagay na sinasabi nila na ito daw yung kanilang Diyos. 'Di ba? So, hindi ko alam kung ano yung mga dahilan nila kung ba't nila yung nagagawa. Pero may mga tao pa rin ganyan hanggang sa kasalukuyan. Pero ang kalungkutan po doon, hindi nila alam yung katotohanan. Kaya dapat tayo, biglang alam na natin yung katotohanan, i-share natin yung truth sa ibang tao. Amen? So makikita po natin dito na ang mensahe ng unang utos sa 10 utos ay ang Diyos na buhay na walang hanggan lamang ang tunay na rason ng pagsamba. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, si Jesus lamang ang iyong sambahin. Amen. So maliwanag po na ipinapaunawa sa ating lahat ng mananampalataya na ang sasambahin lang natin ay si Jesus, hindi kung sino-sino. Amen? Kailangan nating sumamba sa pamamagitan ng itinuturo sa atin ng Biblia, sapagkat ito ay saksi tungkol sa kasaysayan na ang lahat sa sanlibutan ay mula sa Diyos na buhay na walang hanggan. Amen? Naniniwala po ba kayo na tayo ay nagmula sa Diyos? Amen. At tayo po ay nilikha upang sumamba para kanino lamang? Sa Panginoong Jesus. Amen. Kaya ang Diyos na ito lamang ang rason sa pagsamba ng tao. Di ba po kaya sinabi ni Apostol Pablo sa aklat ng 1 Corinto 8:6, basahin nga po natin. Sa ganang atin ay iisa lamang ang Diyos, ang Ama na lumikha ng lahat ng bagay, at tayo'y nabubuhay para sa Kanya. Iisa ang Panginoon, si Jesucristo, at sa pamamagitan niya'y nilikha ang lahat ng bagay, sa pamamagitan din niya'y mabubuhay ang tao. Amen. So maliwanag po na sinasabi dyan, di ba? Na iisa lamang ang ating Diyos at Panginoon at kailangan nating sumamba sa iisang Panginoon. Ang isa pa pong mensahe ng unang utos ay ang Diyos ay hindi rason sa tuwing linggo ng pagsamba lamang. Dahil ang Diyos na buhay na walang hanggan ay rason sa sanlibutan at sa buong buhay ng tao. Kaya, kailangan natin sumamba sa ating Diyos, araw-araw, ang ating Diyos na buhay na walang hanggan, at ang lahat ng ating sariling buhay din ay para sa Diyos lamang. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Ito ay tungkulin ng bayan ng Diyos. Sinabi dyan, tungkulin ng bayan ng Diyos. Tayo po ay bayan ng Diyos. Naniniwala po ba kayo doon?
Amen. Kaya po, ang layunin natin ay sambahin ang nag-iisang Diyos lamang at alalahanin na yung kahalagahan ng pagsamba. So as my conclusion, ano nga po ba ang kahalagahan ng unang utos na binabanggit dito sa tanong na ito? Ang unang utos ay pagkilala at pagsamba sa Diyos. Dapat nakilalanin at tanggapin natin ang Diyos bilang ang tanging tunay na Diyos at bilang ating Diyos at sambahin at luwalhatiin siya ng naaayon. Amen. At bilang mananampalataya ni Jesus, mamuhay tayo bilang saksi ng Diyos sa salita at sa gawa. So tayo, ngayon na nakilala mo na ang Panginoong Jesus, yung buhay natin or i-share din natin sa iba kung ano yung nalalaman natin patungkol sa Diyos. Patatagin natin ang pananampalataya na siya lamang ang Diyos at ibahagi natin sa iba ang katotohanan tungkol sa Kanya. At huli, unahin ang Diyos sa lahat ng desisyon at aksyon. Iwasan ang anumang bagay na maaaring maging ibang Diyos sa ating buhay, kayamanan, kapangyarihan, kasikatan o sarili. At higit sa lahat, basahin nga po natin yung huli. Luwalhatiin ang Diyos sa pamamagitan ng salita, gawa at kabuuang pamumuhay. Amen. So lahat po ng ginagawa natin na nakakapagbigay kalugudan sa ating Panginoon ay isa po siyang way ng pagsamba at pagpupuri sa Panginoon Diyos. At lahat po ng mananampalataya ay talagang hinihikayat ng Panginoon na siya lamang yung Diyos na buhay na kailangan